Habang ang buong Luzon ay nakaharap ngayon sa banta ng baha at ng habagat, ibang klase naman ng trahedya ang hinarap ng Mindanao. Ito ay ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Bakit nangyari uli ito? Ano ang mga dapat na ginawa ng pamahalaan at ano pa ang magagawa ng pamahalaan sa ganitong klase ng mga insidente? Ito po si Attorney Mike Operario, pag-usapan po natin yan. At kanina nga ay bumulaga na naman sa atin itong nakakalungkot na balita na ito ng ikalawang insidente ng mass shooting sa paaralan. Sinundan ito matapos nung nakaraang buwan o ilang buwan lang nakakaraan ay nagkaroon din ng kaparehong shooting incident sa Leyte. Pero sa dalawang insidente na ito, merong pagkakawangis ang dalawa. Una ay yung mga estudyante na involved dito ay hindi naman talaga mga mahihirap, may mga kaya. Ating estudyante nga dito sa Ateneo de Zamboanga ay supposedly ay honor student pa. Pero pareho sila na mayroong mga access sa baril. Ang isa sa kanila ay pamangkin, yung nasa Leyte ay pamangkin ng isang mapulis. At ito namang sa Zamboanga ay anak ng Bureau of Customs official sa Zamboanga. So pareho silang mayroong access sa mga high-powered na mga baril. At pareho nga sa kanila, hindi lang isa, kundi dalawa, ang bit-bit na baril sa panahon ng shooting. At ang mas nakakalungkot dito na pagkakawangis ng insidente dito is how this was planned. It appears yung sa Leyte ay matagal nilang pinagplanuhan at alam na nila pati na wala sila magiging kriminal na pananagutan dito. Dito naman sa Zamboanga ay nakahanda siya at naka-live feed pa yung kanyang pamamaril na ginaya niya ito sa parang video game na habang siya ay namamaril ay nakikita niya even the viewpoint ng shooter ay kitang-kita kung paano pinababagsak at makikita mo na ang kanyang bawat hakbang ay deliberate. There is no remorse, hindi siya nakukonsensya. It's as if he is just playing a video game himself. Bakit nagkakaganito ang ating mga estudyante? There are several things to consider here. The environment, the family, and our shared values, yung common values na meron tayo sa komunidad. Truth of the matter is, we took out GMRC sa mga classrooms natin. Nung ako po ay mga sa elementarya pa, ang aming eskwela, lahat ng eskwela sa Pilipinas ay mayroong subject ng good manners and right conduct. Ang mga estudyante noon ay sumasalubong sa mga teacher, yumuyukod, na bilang pagbibigay galang sa kanila, tinutulungan ng mga guro kung mahirap ang mabigat yung kanilang mga dinadala. And overall, there is an environment of respect among teachers and students. At yung mga estudyante naman, although hindi naiiwasan talaga yung mga away, mga suntukan, even the fights then were gentlemanly. Kahit mga bata pa kami noon. Mag-aayaan, magkainitan sila, mag-aayaan, magsusuntukan doon sa likod ng eskwelahan. May mga nanonood at kung sino yung matalo, ay tatanggapin yung kanyang pagkatalo. At pagkatapos nun, ay tapos na ang sigalot at magiging mga magkaibigan na. Dito sa sitwasyon natin ngayon, hindi po yan nangyayari. Iba na ang ating values, iba na ang ating environment. Ang mga estudyante halos walang respeto sa kanilang mga guro. Nakikita ko to tuwing ako pupunta sa mga eskwelahan. Ang mga estudyante, takbuhan ng takbuhan sa labas, nababangga yung mga teacher, wala silang pakialam. Ang mga teacher din naman, meron na ring ibang kultura at ibang shared values, hindi kagaya nung unang panahon. And we took out many of the things that we used to have in our school system and we tried to Americanize our system. This K-12 is more of adherence to the Western style ng education. Pero hindi naman nabawasan yung load ng mga estudyante. Madami pa rin ang kanilang mga subjects, napakahaba pa rin ang sistema ng pasok, yung edukasyon, ganun pa rin ang bilang ng oras. Kaya kinakailangan pa na magkaroon ng shifting yung mga estudyante sa kanilang pagpasok. Are we teaching our kids the right things? Yan ang importante dito. And I don't think that the government, hindi lang naman po ito exclusive sa panahon ni BBM, but I think the caretakers of our educational system has gotten it all wrong. At dapat itong mga ito ay kung sino man ang papalit na presidente ay rebisahin talagang mabuti ang sistema ng edukasyon dito sa ating pamahalaan.
na meron din talagang may mga aktwal na kumukontrol doon sa sistema ng edukasyon. Those who thought that they knew exactly kung ano ang kailangan ng Pilipinas. And you will figure out later on na ang mga ito na nagsasabi sila ang parang ating sandigan pagdating sa pagdeklara ng mga polisiya sa edukasyon ay yaunding may mga control, mayroong mga association with the rich, with the oligarchs, na kung saan ang ating educational system, in my opinion, is designed to aid, para tulungan na magkaroon ng source of manpower ang mga mayayaman dito sa ating bansa. It's no longer about us elevating ourselves into better position in life through education. It is more about us being the sustainer of the manpower requirement ng mga naghaharing uri dito sa ating bansa. Kanya ang sistema ng edukasyon natin has been flawed for a long time, but this flaw has been exacerbated or exaggerated or lalong pinapalala ng sistema na meron tayo sa gobyerno sa kasalukuyan. Ang walang habas na korupsyon, ang walang sense of responsibility sa ating mga public officials encourages behavior like this. Kasi kung ang mga matataas na official natin ay hindi naman pa kayang papanagutin, paano siyempre pa yung mga bata, itong mga those who are exempt from criminal liability, bakit sila kikilos ng matino kung ang mga tao at mga adults na nakapaligid sa kanila ay wala namang katinuan. Pero asahan ninyo that there will be a spin dito sa mga nagaganap na ito sa ating bansa. Malacanang, si Claire Caso is already pointing fingers doon sa mga teachers na minsan daw sila ang nagiging dahilan kung bakit nawawala ng respeto ang mga estudyante. Judging it from the way Malacanang has been handling many of the tragedies in our country, they will focus on pointing fingers rather than trying to solve the problem. Sinabi ni John Vic Rimulya, paulit-ulit, ligtas ang Pilipinas. Our security, our peace and order has never been better. But look at us now. Recently, lumabas ang report, categorizing Metro Manila as one of the top 5 most dangerous cities in the world. International recognition. Nasaan yung sinasabi nila na ligtas ang Pilipinas? Wala. Ang lahat ng polisiya na meron tayo sa kasalukuyan ay tila patungo doon sa direksyon na tayo ay malulugmok sa mas ibayong paghihirap at mga pighati. Ngayon nga ay binabayo pa rin ng tuloy-tuloy na ulan. Hindi pa po ito bagyo. Ulan pa lang ang dumudurog sa Luzon sa kasalukuyan at halos lubog na tayo sa baha at parang walang konkreto at malinaw na kasagutan ng pamahalaan dito, kundi magpa-presscon pag wala ng baha at sasabihin ng konti lang ang baha at papabilibin tayo na parang hindi natin alam ang totoo. At ito na naman mangyayari nito sa mga investigasyon nito. Kagaya na nangyari sa Leyte, kaya na mangyayari dito sa Davao, kung pababayaan natin ito sa kamay ng mga investigador ng pamahalaan, mukhang wala ring magiging konkretong solusyon. Nasaan ang Department of Education? Nasaan ang pahayag ng ating kalihim, si Secretary Angara? Nasaan sila sa panahon na ito ng mga trahedya sa mga pamahalaan, sa mga paaralan na kanilang pinamamahalaan? Hindi ba dapat kayo ang unang sumagot sa mga importanteng katanungan naming mga magulang? Ligtas ba ang aming mga anak sa mga paaralan ngayon? Kaya tayong lahat, patuloy tayo po sa ating pagmamasid, pakikialam, pakikilahok, at patuloy tayo sa ating pag-aaral kasi alam nating lahat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Pabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.